Shoot mo na yan. So, shoot na ni Scott. Magiging basketball player yan sa NBA. Working. Dali lamang po at tinetest lang yung presenter. Pasensya na po at hindi gumagana ang presenter. Ulitin mo ulit. Harap mo na lang ang ganun. Yung maaabot ko. Yan. Muli, palakpakan nga muna natin ang Panginoon. Pero hindi natin gigisingin ang natutulog. At welcome po sa lahat ng mga nanay, tatay, ate, kuya, ano pa ba? Tito, lola, kapatid, at kapuso daw at kapamilya. Amen? Yung mga nasa taas, excited na yun. Kayo ba nung graduate, nag-excited din kayo? Amen. Ako, hindi ko masyadong matandaan. Hindi ko masyadong matandaan. Pero alam ko bago yung sinuot kong damit na puti. Amen? Sige po, tayo ay patuloy na mag-aaral ng mensahe ng Panginoon para sa buwan ng June. Para kailan lang January. Ngayon ay pumapasok na tayo sa ika-6 na buwan. Pag natapos natin yung buong June, nakakalahating taon na naman tayo, amen. Tatanda na naman ng babata na naman ng isang taon si Elder Tess. Si Sister Norma na bawasan ng isang taon. Sa Kristiyano daw, ang pagbe-birthday ay pabawas. Nababawasan ng, kasi umiikli daw yung paikli ng paikli yung panahon. Papalapit na naman ang papalapit yung pag-uwi kay Lord. Amen? Amen. Sabihin na maging 100 si Ate Norma, ilang taon pa natitira sa'yo? 30? 28? Kaya nga, may 28 pa siya. May 28 pa siyang bubunuin. Amen. Diniklara ko na 100 daw magiging buhay. Amen. Joke lang yun. Kung ano man ang yan po yung mga para daw may 100,000. Si Sister May mahaba pa ang kanyang bubunuin. Sabi ko nga, yung edad niya ngayon, iyon yung edad kung kailan ipinanganak na ni Inang yung kanyang bunso. At ako yun. Amen. Pero hindi na niya hahabulin yung yung naging anak ni Inang. Amen. Dadagdagan na lang yun, yung magiging anak sa Panginoon. Amen? Hindi na biological. Sige po. Yeah. Bilang pagpapatuloy sa ating tema na enlarge our territory. Ito isang buong taon at ito ay tema ng ating 2025 na lalakaran. At ngayong Hunyo ba? June. Hunyo. Pagka-Spanish, Hunyo rin. Kasi nasi-switch ko yung Tagalog at saka Spanish. Ngayong Hunyo, papasok tayo sa panibagong tema.
Di ba meron tayong tema bawat buwan. Amen? At maganda yung paglalatag ng Panginoon kung paano tayo tinuturuan para maabot natin yung yung ating panawagan, yung panawagang ibinibigay ng Diyos para sa atin na to enlarge our territory. At ang tema para sa June, Commission for the Mission. Itinalaga para sa mission. Pagdating sa yung commission, may isang kahulugan niyan ay kung ikaw ay nag-aahente, pera ang ibig sabihin ng commission. Amen? O incentive. Pero, ang isang kalahating kahulugan niyan, ito ay isang pagtatalaga o isang pag-uutos ng Diyos para sa kanyang mga anak sa gawain para sa kaharian ng Panginoon. Amen? Kaya dito, commission for the mission. Ang bawat isa sa atin ay may mission sa buhay. At isa sa pinakadakilang misyon ng isang mananampalataya ay maipahayag kung sino si Kristo Jesus. Amen? Yung pagiging Panginoon at tagapagligtas ni Kristo Jesus. Lalo na yung paghahayag ng kanyang mabuting balita. Kaya yung buhay daw natin para tayong mga backpacker lang. Yung mga backpackers, strike anywhere and everywhere yan. Kung saan ipadala ng Diyos, pupunta siya. Kahit isang maliit na bag lang ang dala niya. Amen? At iyan ay pag-aaralan natin sa mga susunod na mga linggo. Tuturuan tayo ng Panginoon para magmisyon para sa kanyang kaharian. Diba? Hinahanap natin yung mga nawawalang tupa. At kailangan matagpuan natin sila sa tulong ng Diyos para maisama sila sa kawan ng Panginoon. Amen? Parang title pa lang, parang nahihirapan na akong tingnan kayo ayaw nyo bang magmisyon para sa Lord? Dapat magmisyon tayong lahat para sa Lord. Merong malaki, may maliit na misyon. Basta pinapagawa ng Lord, ang tawag dyan ay mission o misyon. Amen? Para sa ating tema, ang verse na binigay ng Lord ay mula sa Colossians chapter 1, verse 25. I have become its servant by the commission God gave me to present to you the word of God in its fullness. Ito ay sinabi ni Apostol Pablo. Siya ay itinalaga para sa paghahayag ng salita ng Diyos, ng mabuting balita ng Diyos. Pero hindi lamang si Apostol Pablo ang binigyan ng misyon sa paghahayag, kung hindi lahat ng nakatanggap ng mabuting balita ng Panginoon. Sa Tagalog, ako'y naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Amen? Tayong lahat, sabi nga, tayo yung mga sulat, yung mga buhay na sulat ng Panginoon. Dahil isinusulat niya sa ating buhay yung mga ginagawa niya. Mga ginagawa niyang kabutihan, mga ginagawa niyang himala, yung ginagawa niyang pagbabago, at kung paano tayo ginagabayan para malakaran natin yung isang matagumpay na buhay sa mundong ito. Amen? Bakit ang Kristiyano talunan sa mundong ito? Kasi ayaw nilang alisin sa kanilang kaisipan yung itinatanim nila na hindi kaya, na mahina sila. Ayaw nilang panghawakan yung sinasabi ng Lord
na binigyan ka na, tagumpay ka na dahil tagumpay na ang Panginoong Hesus. Hindi nila mapanghawakan yun eh, yung katagumpayan na nakasalig mismo sa nagawa ng Panginoong Hesus. Kaya babaguhin ng Lord yung ating kaisipan kung bakit bibigyan tayo ng matagumpay na pagsasagawa ng kanyang utos na palakihin ang kanyang teritoryo. Amen? Dadagdagan pa natin yan ng isa pang verse at ito ay verse 21, yung part B o yung second paragraph. As the Father has sent me, I am sending you. Muli, sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung papaanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Amen? Ito ay para sa lahat. Ito ay para sa lahat ng nakakilala sa Panginoon. Ito ay para sa lahat ng anak niya. Ito ay para sa lahat ng mga mananampalataya. Sabihin niyo nga, ako ay sugo ng Panginoong Jesus. Oh, hindi ko alam bakit may mani na ang pangalan ay Sugo. Apelyido ba yun? Ha? O sana tulad ng mani. Habang inaabot mo, ako'y sugo ng Panginoon. Ako'y sugo ng Panginoon. Amen? Sabi nga, maraming kaparaanan kung paano ka aabot. O biruin mo, pinaalala pa sa akin ng Lord yung sugo na mani. Diba? At yung mani na yun ay sikat ba yun? Mabili ba yun sa mga nagtitinda? Oo daw. Di ba? Kasi may nakapaloob doon at pwede natin yung gamitin sa may ministeryo para sa salita ng Diyos. Pwede niyong kopyahin yun. Abutan niyo, ito ay, ako po ay sugo ng Lord. Binibigyan ko kayo ng sugo para marinig niyo kung bakit ako isinugo ng Lord. Amen? Rhyming yan. Amen? Para sa first Sunday, syempre, titingnan natin yung sabi nga sa English kasi ang tawag nun benchmark. Batayan. Benchmark, batayan. O, batayan. Sorry na. At least naiisip ko pa rin, kailangan ko muna sabihin sa English bago ko masalin sa Tagalog. Ni benchmark o batayan na binigay ng Lord kung paano natin gagawin yung pagmimisyon. Katulad ng mga nakaraan nating pag-aaral, una tayong mag-mission sa pamilya natin, sa mga kamag-anak. Sunod natin yung mga kaibigan natin. Sunod natin yung mga kapitbahay natin. Kung walang gumagalaw doon sa immediately na nakapaligid sa atin, sa katrabaho, pwede tayong lumabas. Amen? At ito ang ating pag-aaralan na kung saan ay isinugo ni Jesus ang 12. Jesus sent out the 12. Sino yung 12? Oh, titingnan natin, memorize nyo kaya yung 12 disipulo. At ang ating pag-aaral ay kukunin natin, dito iikot yung pag-aaral natin ngayong June mula sa Matthew chapter 10, Mark 6, at Luke chapter 9. Naku, mahaba ito. Amen? Pero dahil ang konteksto ay tungkol pa lang sa pagpapadala ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo, ay doon muna natin i-focus yung ating pag-aaral ngayong umaga. Sige, sinong nakaka-memorize doon sa 12? Parang gustong mag-recite ni Sister Tess. O para madali na, may 12. Amen? Yung una, si Simon Peter. Nilalagyan ng Simon Peter o Simon Pedro kasi may isa pang Simon.
Amen? Si Andrew, nasa Tagalog ay Andres, at si Andrew nandyan sa likod. Isa yan sa mga disipulo ng Lord. At syempre, si James nasa taas. Dalawa din ang James. Yung isa, James na anak ni Zebedee. At yung isa ay anak ni Alphaeus ba? At syempre, nandyan si John o si Juan. At nandyan din si Philip o Felipe. So yung mag-ama, disipulo yan ng Panginoon. At si Bartolomeo o Bartolome. Nandyan din si Matthew o Mateo, si Thomas o Tomas. At nabanggit ko na kanina si Simon, si Tadeos o Tadeo, si James nabanggit ko na. At syempre, hindi natin kasama pa rin siya sa 12 dahil may purpose yung pagiging disipulo na si Judas. Amen? Yung ilan sa mga dito, hindi masyadong naisulat yung ginawa nilang pagmimisyon para sa Lord. Ang mga kilala natin ay si Peter, si James, si John, si Matthew. Ayan. At syempre, sino ba naman ang hindi makakakilala kay Judas? Yung iba nga, favorite yan eh. Amen? Yung ibang mga nanay, favorite yan. Pagka nagagalit sa anak. Di ba? Sinong anong bata ay tinawag na Judas? Pag nagagalit ang nanay, aminin. Naririnig ko yan sa kapitbahay pag nagagalit yung nanay. Kaya sabing, Judas ka, lumayas ka. Amen. Pero may purpose yung kaya nagkaroon ng pangit na, sabi nga, stigma, natatak yung sa pangalan niya, yung pangit na ginawa niya. Amen? Dahil matindi yung ginawa niya, pero kailangan niya yung gawin. At siya ay itinalaga para gawin yun. Amen? Titingnan natin kung mapapag-aralan natin yan, yung buhay ni Judas. In Mark chapter 6, verses 6 to 7, B lang ang babasahin natin. Then Jesus went around teaching from village to village. Ang Panginoon, panay-ikot yan. Lahat, mula nung sinimulan niya yung kanyang pagmiministeryo ng 30 years old siya, hindi siya huminto. Pagdating sa 7, calling the 12 to him, he began to send them 2 by 2. Amen? So, bubuo tayo ng 12. Sino kaya ang magiging kasama doon sa 12? Amen? Taas ang kamay ng gusto na mag-volunteer. Ayan, patay na tayo dyan. Kailangan kumilos tayo para magawa natin yung pinapagawa ng Panginoon. Amen? At bibigyan tayo ng Panginoon ng gabay, bakit sinimulan doon sa 12? Sa Tagalog, nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid at tinuruan niya ang mga taga-roon. Tinawag niya ang 12 at sinugo sila ng 12. Hindi naman 12 lang yung mga tagasunod ng Panginoong Jesus. Dahil bawat bayan na pinupuntahan niya, merong sumusunod, may sumasama sa kanilang grupo. Pero yung 12 na ito, sila yung masasabing close in. Sila yung inner circle na tinatawag. Dahil sila yung madalas kausap ng Panginoon, sila yung madalas tinuturuan ng Panginoon, sila yung laging kasakasama. Sabi nga, kung ito ay sa gobyerno, may presidente,
ang inner circle ng presidente ng Pilipinas ay yung mga cabinet members. Amen? Sila yung binababaan ng mga utos na dapat gawin, dapat ipatupad para mapangalagaan ng maayos yung bansa. At ang ating sasagutin na tanong, why did Jesus send out His disciples? Bakit ipinadala ni Jesus ang kanyang mga disipulo? Amen? Dahil kailangan nilang mag-mission para sa Panginoon. Iyon yung immediate na, iyon yung pangunahing kadahilanan para maipakilala yung dakilang pag-ibig ng Panginoong Diyos Ama. Amen? Kailangang ikalat, kailangang iparinig sa lahat dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang para sa kanilang 12. Hindi lang para sa atin na naririto ngayon. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat ng kanyang tinatawag. Amen? Tinatawag na maging anak. So magbibigay tayo ng 5 kadahilanan bakit sila isinugo o ipinadala ng Panginoong Jesus. Mahaba-haba na rin yung ginagawa nilang pagmimisyon at sa Panginoong Jesus, ito na yung pagkakataon na sabi nga, ito yung tamang panahon na sila ay gumalaw na nahiwalay sa Panginoong Jesus. Dahil sa 5 kadahilanan, una, they are ready. Sila ay handa na. Handa na sila para sa misyon. Kaya ang tanong sa atin, handa na ba tayo para sa misyon ng iglesia na to? Handa na ba tayong humakbang? Handa na ba tayong sumunod? Dapat ang sagot nyo dyan ay oo. Ang tagal nang inihanda tayo ng Panginoon para sa gawain. Ang kulang na lang ay yung pagsunod at paghakbang sa pagmimisyon. Amen? Handa na sila. At alam ng Diyos na handa na sila. Kasi ang Diyos bilang alam niya yung galaw ng Diyos Ama at alam niya yung tungkulin niya dito sa lupa, sa karunungan na ginagamit niya habang nandito sa lupa. Sabi nga kanina iniwan niya yung kanyang pagiging Diyos. Ibig sabihin, yung hinubad, panandalian lang isinantabi. Kung binasa niyo yung devotion. Pero nananatili siyang Diyos. Naririnig pa rin niya yung Diyos Ama. Nakakagawa pa rin siya ng mga mirakulo, nagpapagaling, bumubuhay ng mga patay. Amen? Pero ginagampanan niya yun bilang tao. At yung mga ito, yung ginawa ng Panginoong Jesus, kaya na rin nilang gawin. Handa na sila na gawin yun. Kaya dahil handa na sila, sabi sa Mark 6:12, they went out and preached that people should repent. Kaya't sila ay humayo at pinangaral sa mga tao na dapat magsisi. Amen? Dahil natural sa atin ang magkasala. Dahil natamnan tayo ng kasalanan nung sumuway, nung nagkasala yung mga unang tao, si Adan at si Eva. Dagdagan pa natin mula sa Mark 16 verse 20, then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed this word by the signs that accompanied it. At humayo sila at nangaral sa lahat ng dako. Habang gumagawa, kasama nila ang Panginoon at pinapatutukanan
ang salita sa pamagitan ng mga tandang kalakip nito. So ito yung nagpapatunay kasi ito na yung mas naging marubdob na. Pagdating sa 16, matindihan na yung pangangaral ng mga disipulo ng Panginoon. At mula sa umpisa ng pagkatawag sa kanila, tuloy-tuloy yun, tuloy-tuloy, hindi natatapos. Dahil hanggang hindi pa natatapos ang panahon, tuloy-tuloy na dapat ipahayag at ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoong Hesus. Amen? Handa ka na ba? Handa ka na ba, kapatid? Hina naman ang amen. Handa na ba kayo, mga kapatid? Amen. Dapat para tayong mga Boy Scout, Girl Scout, laging handa. Kung paano itinuro sa atin yun, dapat lagi rin tayong handa sa pagsunod sa Diyos. Pangalawa, bakit sila handa? They are trained. Sila ay sinanay. Kaya sila handa, tapos na yung kanilang pagsasanay. Ang Panginoong Hesus mismo ang kanilang naging tagapagturo. Kaya doon sa Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, yung apat na ito ay, ang tawag dito ay Gospels. Dahil dito na isulat kung paano nagministeryo ang Panginoong Hesus. At ang maisulat dito ay mga first-hand experience ng mga disipulo. Amen? Maaring yung apat lang ang magsulat, pero kasama rin nila sa bawat kilos yung walo. Amen? Magkakasama sila kasi mula nung tinawag sila, padala-dalawa silang tinawag, hindi na sila humiwalay sa Panginoong Hesus. Humakbang na sila sa paglilingkod at pagsunod sa Panginoong Hesus. Tayo man ay tinrain na ng Panginoon. Amen? Mula nung yung iba, marami sa atin, matagal nang mananampalataya. Pero nung binuksan ng Lord yung iglesia na to, kung tayo ay nakatatlong taon na, 3 taon na tayo, 3 taon na kayong nagtitraining. Amen? Ang bawat pag-aaral natin, training yun ni Lord. At bawat nararanasan natin, yung mga karanasan na nangyayari, nararanasan natin sa Panginoon, part yun ng ating training. Mahirap, maganda, mabuti, medyo hindi mabuti. Iyan ay kasama sa ating training sa paglagong espiritual. Amen. Kasi yung tungkulin ng pagmimisyon, ito ay espiritual na gawain. At ang nagtraining sa kanila, mismo ang Panginoong Hesus. Pero sa katanahunan natin, ang nagtitraining sa atin ay walang iba kundi ang Holy Spirit, yung banal na Spirito. Diba? Basahin nyo lang yung 4 na Gospel, nakikita ninyo kung gaano kalawak yung itinuro ng Panginoon sa lahat ng sumunod sa Kanya, sa bawat disipulo. Sabi dito sa Matthew 10:24-25, the student is not above the teacher, nor a servant above the master. It is enough for students to be like their teacher, and servants like their master. Kung sino yung teacher mo, nagiging katulad ka ng teacher mo. Amen? Sino nung nag-aaral sila, meron silang favorite teacher, na idol nila yung teacher nila, na gusto nila kung
yung talino ng guro nila makuha nila. Kaya nga yung iba, dahil may mga idol na teacher sila, gusto na rin nilang maging teacher. Amen? Sino dito gustong maging teacher? May panahon pa. Meron ng sumabak sa pagtuturo ng challenging na age. Biruin mo, nilawakan pa natin yung ang ating youngest student, 2 years old. Tama ba? Sino ba yung youngest? Si Gabgab? 2 years old. Pero pagka titingnan mo yung mga pinopost, di ko alam kung pinili lang yung mga pinost, nakikita mo na sumusunod sila, na nag, na yung naitatanim sa kanila nabubuhay sa kanilang mga puso. Amen? Hindi sila nagpapasaway, sumusunod sila. Nung kahapon nga nandun sa taas si Gabgab, pinapanood ko sa kanya yung video na sumasayaw sila. Ako. Tuwan-tuwa siya, ako. Ibig sabihin, nakikita niya yung sarili niya na nag-aaral. Amen? Sabi, it is enough for students to be like their teacher. Yung mga disipulo na ang guro nila ay Panginoong Jesus, nasa kanila na yun. Naitanim na sa kanila yung mga karunungang espiritual na kailangan para sa kanilang paglilingkod. Sa Tagalog, hindi nakahihigit ang alagad sa kanyang guro o ang alipin sa kanyang Panginoon. Sapat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro at sa alipin ang maging katulad ng kanyang Panginoon. Amen? Pag maririnig mo yung mga greatest teacher, bukod syempre kay Jesus, na ang layunin nga nila, hindi lang maging katulad nila yung kanilang estudyante, kundi mahigitan sila ng kanilang mga estudyante. Dahil yung mga greatest teacher, alam nila na mas may malawak pang karunungan na hindi pa natatap o hindi pa nadidiscover sa mundong ito. Amen? Bakit nag-i-evolve yung ating mundo? Lumalabas yung mga technology, nagkaroon ng cellphone, dahil yung mga naunang guro, yung mga scientists, na ipasa nila yung karunungan. At itong mga nakasahan ng matitinding karunungan, nag-i-explore ng mga panibagong karunungan. Amen? At ngayon, ang pinag-aaralan na namin ay artificial intelligence. Amen? Sabi ko parang ayoko nang abutan. Kasi isinusulong ng GMA na yung ibang mga ginagawa ng tao ay gagawin na ng computer. Amen? Papalitan na tayo ng computer. Buti na lang malapit na ako mag-retire. Pero isa ako sa nag-aaral ng artificial intelligence. Amen? Pag tumatawag kayo sa mga call center, madalas ang sumasagot sa inyo AI. Amen? Binigyan na sila ng karunungan na parang meron na silang baseline na mga tanong na sabi nga yung frequently asked question, yung madalas tanong ng mga tumatawag, meron na yung sagot. Kaya pag narinig nung AI yung keyword na para sa tanong, meron na silang sagot. Press 1, press 2, press 3, press 4. Pipiliin na lang nila at ipi-playback yung recording na yun. Amen? Kaya nga, pero sa mga alagad na to, nakuha na nila yung espiritual na karunungan. At alam ng Diyos na ng Panginoong Jesus na nasa mga alagad na niya yun. Kaya sila ay ipinapadala na para sa
misyon. Amen? Para sa pangatlo, mabilis ba ako ngayon? Sa dulo ko tumatagal eh. Sa recap. They are equipped. Sila ay binigyan ng kasangkapan. Hindi ko matagalog masyado yung equip. Yung pangangailangan nila para sa kanilang gagawin, nasa kanila na yun. Isa na doon yung karunungan. Pangalawa, yung puso. Yung puso na nais maglingkod sa kanyang Panginoon. Equip sila. Mahal nila ang kanilang Diyos at yung pagmamahal na yun, iyon ay tool, iyon ay kasangkapan para makapaglingkod sila ng tama sa kanilang minamahal na Diyos. Ngayon, pagka magmimisyon ng tao, sila naglalakad lang yun. Hindi namamasahe. Amen? Tayo, rumirenta pa ng jeep para maghakot ng mga kaluluwa. Wala namang masama doon. Pero tool yun. Kung kailangan isakay sila sa jeep, isasakay natin. At iyon ay ginagamit ng Panginoon para kunin yung kanyang mga anak at pagsamasamahin para sa gawain. Amen? Yan lang, isa lang sa halimbawa. Pwede kang maglakad, pwede kang magsasakyan, pwede kang mamasahe, kung anong mode of transportation yung available. Pwede kang makisakay, pwede kang magbangka. Amen. Pwede kang mag-eroplano. Wow daw. Kung doon ka padadala ng Panginoon eh. Kaya lang sa sa Nigeria. O kaya doon, kasi doon yung matindi ang kagutuman. Hindi lamang sila gutom sa pisikal, gutom sila sa salita ng Panginoon. Amen? So, ang ating Diyos, i-equip tayo, bibigyan tayo ng mga pangailangan natin para magawa yung ating gampanin para sa kanyang kaharian. Ano kaya ang gagampanan mo pagkatapos paglabas mo sa pinto na yan? Amen? Walang edad dito, walang pinipiling edad. Kahit sabi ko nga, maski 2 years old, pwede na natin yung maging misyon. Katulad ng sa loob ng bahay, yung mga magulang, ang unang misyon nila ay madala sa paglagong espiritual yung kanilang mga anak. Amen? Ngayon, kung buong-buo na yung loob ng bahay, diyan ka naman sa kaliwat kanan, di ba, pinag-aralan natin, ano ang tawag doon? Spread to the right and left. Ano ba yun? Palawigin mo. Ang pagpapalawig mo, kaliwat kanan lang naman eh. Kung gusto mo sa kaliwa mag-umpisa, di sa kaliwa. Kung sa kanan, sa kanan. Amen? In Luke 10, verse 9, sabi dito, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy, nothing will harm you. Yung otoridad, binigyan ka na ng Lord. At kung ang trabaho mo ay supilin yung mga kaaway na humahad lang, parang isang kaluluwa ay madala sa Panginoon, sabi ng Lord, may power ka to overcome the power of the enemy. Walang ibang nakakahigit sa Diyos. Minsan, sabi nga, ito yung untapped power. Ayaw mo lamang hawakan, ayaw mong paniwalaan. Sabi nga, sa isip mo, alam mo may kapangyarihang ibinigay ng Diyos, pero bakit hindi mo ginagamit?
Amen. Sabi nga, kung hindi mo ginagamit yung kapangyarihan, walang bisa. Para din lang yung karunungan, hindi mo ginagamit ang iyong talino, pupurol din yan. Para sa isang tabak, tabak na hindi hinahasa, pupurol. Pero pag naranasan nung minsan naggamitin yung talim ng tabak o yung kapangyarihan ng Diyos, tuloy-tuloy yan na gagamitin mo para sa Panginoon. Hindi naman para sa iyo lang yan. Tayo ay, sabi nga tayo ay daluyan lang. Tayo channel lang. Dadaanan lang tayo. Sa pamagitan natin, lumalabas yung kapangyarihan ng Diyos. Ito hindi naman sa atin. Amen? Kaya huwag matakot. Halimbawa, yung papasukin mong bahay, parang leyon po yung nakatira dun Kakatok ka pa lang umuungal na naman. Yung growling na, yung galit na yung parang sasakmaling ka na. Amen. Paano po ako maghahayag doon? Di ba? Anong sinasabi doon? Nauuna yung takot. Pero anong sabi dito? Nothing will harm you. Sabihin mo lang na maigsi yung plano mo. At kung talagang inutusan ka ng Lord na pumasok doon kahit galit na galit yung tao sa loob, may kahit kapiraso doon sa salita na dala mo, may lalapat yun. Maaring hindi agad-agad ay tutubo at matatanim, pero pagdating ng panahon, maaalala niya yun. Amen? Amen? Kaya huwag tayong matakot kahit matatalim ang mga naririnig natin. Sabi nga kahit yung salitang masakit nakakasugat, wag dibdibin. Dahil sabi nga hindi ikaw higit na nasasaktan ay yung Panginoon at isipin mo, kasama mo ang Diyos. Sa Tagalog, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa iyo. Kaya nga, yung mga bago nagmi-mission ay malalakas ang loob. Dahil pinangahawakan nila yan. No weapon formed against you shall prosper. Dahil meron binigyan tayo ng panlaban. Ito yung tool na gagamitin natin. At yung tool na yan, katulad ng nasabi ko, yung pananampalataya mo, yung pagtitiwala mo sa lahat ng sinabi ng Diyos. At yung puso mo na nais sumunod sa Panginoon. Amen? At yung pang-apat, na kadahilanan bakit sinugo na ng Panginoon yung kanyang 12 disipulo. Kanina, equipped. Ngayon naman, they are empowered. Sila'y binigyan ng kapangyarihan. Related din yan sa number 3. Natandaan nyo ba yung inaral natin? Yung full armor of God? Yun yung equip. Ito yung weapon natin. Ito yung weapon kung saan in-equip tayo ng Panginoon. Ngayon naman, bukod sa meron ka ng full armor of God, bibigyan ka pa ng empowerment. May kapangyarihan ka. Hindi ang kapangyarihan may magpaiyak. Minsan kailangan. Hindi ang kapangyarihan mo ay magalit. Minsan, kailangan, pero mas maganda hindi na lang. Hindi ang kapangyarihan mo ay umapak na ibang tao. Ang kapangyarihan na ibigay ng Panginoon ay para sa
kakayanan na mabuksan ang isang tupang nawawala, na makita niya kung sino si Jesus, na magkaroon ng, sabi nga maging personal sa kanila yung salita ng Diyos. Ito'y personal na lalapat sa kanilang puso at buhay, at ito ay magiging daan para sa isang buhay na binago ng Diyos. Amen? Meron ba dito na naniniwala na wala nang babaguhin sa kanya ang Diyos? Taas nga ang kamay. Lahat tayo patuloy na binabago. Yung pagiging perfecto natin, opinion ko to, sabi nga who began a good work in you will complete it. Pero sa akin, yung kakumpletuhan nun, yung pagiging kawangis ni Kristo, sa langit na. Maaring may mga paisa-isa, katulad ni Pablo, na tingin ko, nalakaran niya ng buong katagumpayan yung pagiging kawangis ni Kristo. Pero karamihan, baka sa langit na yung perfection na tinatawag, yung pagiging kawangis ng Panginoong Yesus. Paano tayo binigyan ng empowerment? In Luke chapter 9, verses 1 to 12, when Jesus had called the 12 together, He gave them the power and authority to drive out all demons and to cure diseases and to send them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. At lahat ng yan, napatutukanan, nasusulat kung paano si Pedro bumubuhay ng mga patay, si Pablo kung paano nagpapagaling ng may sakit, kung paano na kumikilos, naghihimala ang Panginoon doon sa 12. Amen? Dahil ginamit nila yung power and authority na binigay ng Panginoong Yesus. Sa Tagalog, pagkatapos ay tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at otoridad sa lahat ng mga demonyo at magpagaling ng mga sakit. Sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. So habang ginagawa nila yung kanilang misyon na nagpapagaling, nagpapalayas ng mga demonyo doon sa mga, sabi nga inaalihan ng mga demonyo, kasama doon sa pagkasugo sa kanila yung pangangaral ng kaharian ng Diyos. Kasi yun yung pangunahing kailangan ng tao. Ano ang sakit natin? Kasalanan. Ang kasalanan ay isang sakit. Amen? Sabi nga, para yung cancer na unti-unting sumisira ng buhay. Amen? Pero katulad ng isang cancer, na ngayon may pinapagaling na dahil sa advancement ng medicine o science, na pag maagang na-detect, na napapagaling o napapatay yung cancer sa katawan. Pero yung kasalanan, sabi nga bakit sa isang sulat ni Pablo, bakit kung ano yung ayaw kong gawin, ay siya kong ginagawa. Diba minsan, wala namang may gusto ng kasalanan, pero patuloy na ginagawa ng tao. Masarap ba na magkasala? May kapayapaan ka ba ng puso kapag nagkakasala ka? Masaya ka ba pag nagkakasala ka? Diba hindi? Pero paulit-ulit na ginagawa ng tao. Bakit? Dahil kung mananampalataya na yan,
natatalo sila ng sarili nilang mga kagustuhan. Nakakalimutan nila na ang pinakamahalaga ay makasunod at maging tama ang relasyon kay Kristo. Yung mga hindi pa mananampalataya, katulad ng mga nagbebenta ng droga, mga nagnanakaw, nag-i-scam, mga sabi, yun yung sa una daw, may napanood kasi ako na Confession of a Murderer. Isang documentary na inano yung buhay ng isang mamamatay tao. Siya ay hitman, binabayaran siya para pumatay. Alam nyo ba kung magkano na lang ang bayad para pumatay ng isang tao? Magkano? 10,000 na lang. Pero, meron din pala yung may degree. May mga professional na, ay yung mga nagsisimula pa lang, pwede na sa kanilang 5,000. Amen? Kasi yung mga mahal na magpabayad, ito'y walang bakas, hindi matitrace. Yung talagang hindi mahahanap kung sino ang gumawa at kung sino ang mastermind. Amen? Diba? 10,000 lang, 5,000. Amen? Kasi yung mga bagito, nahuhuli, hindi pinag-aaralan, nahuhuli sa CCTV, may witness, pero yung mga professional, walang witness, walang CCTV. Sabi nga, ito yung malinis na nagagawa. Ang sabi niya, the first kill. Sabi nga, the first kill is the first kill is the deepest. Sabi niya, yung unang pagpatay, ito yung pinakamahirap. Kasi bago mo palang ginagawa mahirap planuhin, kasi nagsisimula ka pa lang. Pangalawa, na nababagabag yung kanyang konsensya. Pero habang ginagawa niya at habang dumadami yung kumukuha sa serbisyo niya, ang tingin na lang niya doon ay hanap buhay. Amen? Wala na. Bali wala na sa kanya yung pumatay. Para lang siyang dinapuan ng lamok na ginanyan niya. Wala na. Tapos. Ganyan na kabulok. Ganyan na kabulok yung espiritu ng tao. Amen? At lalong palalim na palalim yung pagkasirang yan habang palayo siya ng palayo sa Diyos. Amen? Wala nang konsensya, wala nang takot. At hindi niya alam, sa buhay na to, may paniningil. Amen? May paniningil, may pagbabayad. At higit sa lahat, haharapin niya yung Diyos na kanyang sinuway at pinagkasalanan. Amen. Kasi pag tayo'y nagkasala, ang una nating pinagkasalanan yung Diyos. Pangalawa lang kung doon sa taong ginawa natin ng kasalanan o kasamaan. Amen? At yung panghuli, panglima, they are witnesses. Sila ay mga saksi. Ano sila naging saksi? Lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus, first hand na nakita nila, first hand na narinig nila, at sila lahat ay kailangang magpatotoo na ang Panginoong Jesus ay nabuhay sa mundong ito at ginawa yung mga bagay na nakasulat sa Biblia. Amen. Tayo, hindi man natin nakasama yung Panginoong Jesus, pero tayo yung mga buhay na patotoo na ang Diyos ay buhay, na nananahan at kumikilos sa ating mga buhay. Amen. Sabi ko nga, Lord, sana po, iparanas nyo rin sa amin
yung miracle of healing, yung sabi ko hindi ko na aasamin o hindi ko papanalangin yung bumuhay ng patay. Pero kung gagawin ng Diyos sa pamamagitan ko, bakit hindi? Amen. Pero sabi ko, hindi na yata, pero sa kabila nun, sabi ng banal na spirito, kala mo lang hindi nyo nagagawa yan. Pero ang totoo, bawat naghahayag, naghahasi ng salita ng Diyos ay bumubuhay ng mga patay. Paano niya binubuhay ang patay? Ang tao na hiwalay sa Diyos, walang relasyon sa Diyos ay patay. Pero nung nakakilala siya sa Diyos, nabuhay ang kanyang espiritu. Amen? Siya ay naging anak ng Diyos. At yung espiritu ng Diyos ay nabubuhay sa kanya. Amen. O nga, di ba? Sabi ko nga, Lord, parang kasi pag sinabing bumuhay ng mga patay, ay yung patay na natatayo. Amen. Minsan nga, pag dumadalaw ako, sana matay na. Minsan comedy na lang yun, di ba? Yung nasa kabaong natatayo at mabubuhay. Tapos magtatakbo pa yung mga tao. Minsan naiisip ko, Lord, kung ipag-pray ko ba ito, mabubuhay ba ito? Pero hindi ko yung ginawa hindi ko yung iniisip at hindi ko yung ginawa sa mga mahal ko sa buhay. Amen? Kasi, kung ano yung tinakda ng Diyos na wakas, yun na para sa kanila. Amen? Ang naisin na lang natin ay yung abutin yung walang relasyon sa Diyos dahil patay ang kanilang espiritu. At sa pamagitan ng paglilingkod natin, pag-share natin sa kanila ng salita ng Diyos, bubuhayin ng Diyos yung kanilang espiritu na dating patay. Amen? Sabi ng salita ng Diyos, bakit tayo witness? Sabi sa Matthew 10:32, whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ano ba yung kumikilala sa akin sa harap ng tao? Ito yung pag-witness mo na ang si Jesucristo ay Panginoon at Diyos mo. At inaanyayahan mo yung kausap mo na magkaroon din ng relasyon sa Diyos, na maging tagapagligtas din nila si Kristo. Amen? Mabilis nga ako. Sige, magre-recap na tayo. Jesus sends out the 12. Sinugo ni Jesus ang 12. Taas nga yung kamay ng gustong maging parte ng 12. May 3 na. Nagtaas ka ba, kumpare? Nagkamot ka lang. Tatlo pa. 4. Baka may gusto pang humabol. Kailangan mabuo natin yung Magic 12. Hindi sa kakayanan, ang gusto ng Lord ay yung gusto mong gawin para sa Kanya. Amen. Kasi yung pumipigil sa atin hindi po ako makakapaglingkod, may trabaho po ako. Ay bakit hindi ka maglingkod doon sa loob ng trabaho mo? Hindi po ako po pwede. Marami po akong gagawin. Maglalaba ako, maglilinis. Pwede mo namang gawin yan. Sabi nga, aayusin mo lang yung schedule mo. Ano yung mga oras na pwede mong alisin? Kung nanonood ka ng 2 oras na TV, pwede bang hatiin mo, 1 oras ka na lang manonood, yung 1 oras gagawin mo para magbahagi ng salita ng Diyos, lalabas ka, dadalaw ka sa kapatid, dadalaw ka sa kapitbahay. Sabi nga para-paraan lang. Amen? So, balikan natin.
Yung ating inaral, una, they are ready. Handa na sila. At alam ko, ihahanda kayo ni Lord para sa mga hindi pa handa. Amen? Sabi nga, yung kahandaan, it is the state of heart and mind. Dapat yung isip at puso mo sabay na handa. Amen? Kasi pag inihanda mo yung isip at puso mo, hindi ka na mapipigilan. Amen? Amen? Kung handa ka para sa ibang bagay, lalo kang dapat maging handa para sa paglilingkod sa buhay na Diyos. Pangalawa, they are trained. Sinanay sila ng Panginoon. Kaya alam ng Diyos na pwede na silang pakawalan. Pwede na silang hayaang lumabas. Hindi na sila kailangang bantayan dahil alam na nila yung gagawin. Kung ito ay may framework o balangkas, alam na nila yung balangkas kung paano ginagawa ng Panginoong Hesus yung kanyang pagministeryo sa mga tao. Pangatlo, they are equipped. Binigyan sila ng kasangkapan. Ito nga yung armor of God. Yan ang matibay na kasangkapan na ibinigay ng Panginoon sa lahat ng mananampalataya at sa lahat ng maglilingkod sa Kanya. Binigyan ka na ng tool, binigyan ka pa ng kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Dahil balikan natin, sabi doon sa Acts 1:8, dumating ang banal na Espiritu at nanahan sa lahat ng nananampalataya kay Kristo Jesus. Kung tunay ang pananampalataya mo kay Kristo Jesus, nasa iyo ang banal na Espiritu. Amen? At pangatlo, sa lahat ng yan, yung panglima, tayo'y mga saksi. Tayo'y mga matibay na patutuo ng buhay na binago ng Diyos. Tayo'y matibay na patutuo na ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Na ang Diyos ay nagbabago ng buhay tungo sa magandang buhay na ipinangako niya. Amen? Yung dating ikaw, yung dating pamilya mo, mula sa isang buhay na magulo, napunta sa isang buhay ng masagana at payapa. Amen? Ang mundo naghahanap ng masagana at payapang buhay, pero hindi nila matutunan yung daan kung paano nila matatamo yung payapa at masaganang buhay. Maghahanap sila ng sa pamagitan ng sarili nilang kakayanan, sa sarili nilang magagawa. Hindi nila matutunan na ang Diyos lamang yung daan. Ang Diyos lamang ang kaparaanan. Kapag nahanap mo yung Diyos at nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos, mararanasan mo yung buhay na pinangako niya. Amen? At iyon, dapat ang pamumuhay ng bawat mananampalataya ng Diyos. Amen? Yung iba, nagsisimula pa lang, kasi unti-unti pa lang sila binabago. Yung iba naman, nandoon na sa loob ng masagana at payapang buhay. Pero, pwede pa yung, sabi nga pwede pa yung umangat. Pwede pang mag-level up. Dahil ang Diyos ay hindi titigil na gamitin ang bawat isa sa kanyang mga anak para isulong yung kanyang kaharian. Isulong yung buhay na inaalok ng Panginoong Hesus.
Amen? At tayo bilang patotoo, makita sa atin ng ibang tao na nandun sa madilim. Tayo na naliwanagan, tayo rin ay maging liwanag ng mga tao na nasa kadiliman pa. Amen? Pakita mo lang yung liwanag mo. Maaring, ano pa lang yan, 5 watts. Gaano ba kaliwanag? Pero pag nilagay mo yan sa dilim, maliwanag yan. Maaring yung iba nasa 10 watts na, yung iba nasa 100. Ang mahalaga doon, may liwanag na nakikita sa iyo. Yung mga nasa dilim. Dahil yung nasa dilim, naghahanap yan ng liwanag. Walang tao na nagnanais na manatili sa dilim. Amen? Hirap kayang kumilos pag madilim. Amen? Sabi ko minsan, sinubukan ko, patay lahat ilaw, sarado lahat ang kortina. Gusto ko lamang, yung maramdaman kung paano yung nararanasan ng isang bulag. Sabi ko nga, pwede kayong mag-explore. Mahirap siya. Kasi hindi mo alam kung paano ka gagalaw. Kung meron kang masasagi, kung ikaw ay mauuntog, mahirap. Pero yung dilim na yung kahit hindi ka magbukas ng ilaw, buksan mo lang konti yung kortina, yung kaunting liwanag, malaking bagay sa taong nasa kadiliman. Amen? Kaya nga, di ba yung isang pag-aaral natin, una nating hanapin yung mga haras ng mundo na to. Una nating hanapin yung walang mga pag-asa. Dahil talagang sila ay kakapit para makahanap ng kaunting liwanag at pag-asa. At syempre tayo bilang patotoo, makikita sa atin yung mga bagay na to. Amen? Iyan ay hindi lamang para sa 12. Yung gabay na yan ay para sa lahat ng anak ng Diyos. Dahil ang lahat ng ito ay ginawa na sa atin ng Diyos. Ang lahat ng ito ay ibinigay na sa atin ng Diyos. Ang kailangan na lang natin ay sumunod at maglingkod sa ating Diyos. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Diyos. At bilang pagtatapos, nais ko pong iwanan yung verse mula sa Acts 5:12. The apostles, kasi ito pa rin yung ginawa ng 12. The apostles performed many signs and wonders among the people. Sa 42, day after day, in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Kung huminto yung mga disipulo na to, makakarating kaya dito sa Pilipinas yung mabuting balita na si Jesucristo ang Mesiyas. Di ba hindi? Kaya salamat sa mga buhay na nagpagal na naging daan para marinig natin ang mabuting balita ng Panginoon. Tagalogin natin, sa pamagitan ng mga apostol ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. Sa 42, araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay. Hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ay Kristo. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Diyos at ngayon ay dadako tayo para sa communion. Tinatawagan ko po si Pastor Aris. At habang ipinamimigay yung elemento ng ating communion, ay aawitan po natin ng Panginoon ang awit ng pasasalamat.